Mabuhay mga kababayan, narito na naman po tayo sa bulwagan ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa at ating panoorin ang ating mga department offices ng ating city at saka ang ating mga konsehal habang sila ay nagkakaroon ng budget deliberation. Bumabati po sa inyo ang APAP Batangas sa ngalan ng aming mga kasama, sina Mara Amparo, Ped Calaw, sina Colonel Jerry Samudjo, General Hungko, Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipat South, at sina Dean Go at si Butch Nares. At narito rin po ang aming mga kasama, si Meds Kahanding. Magandang gabi po sa lahat. Sana po ituloy-tuloy nating tangkilikin ng APAP Batangas. Kami po ay matatagpuan sa Blue Sapphire tuwing Sabado ng hapon, alas 4 ng hapon. Minsan po kami nagpo-programa sa Silion Pavilion sa likod po ng SM Lipa. So kung may kailangan po kayo sa amin o kaya gusto nyong suportahan ang aming programa, mayroon kayong announcement o advertisement, makapag-alaman lamang po sa amin sa teleponong 980-3707. Salamat po. Si Dr. Jess Medina po ng Calabarzon Egg Board. Magandang hapon pong muli, isang magandang tanghali pong muli at sa aking pagkakaunawa, ang budget hearing po ngayon ay tungkol sa engineering at CWS? DSWD. DSWD. Actually, City Social Works Development, bali CSWD. Yun po, CSWD. Yun po. At magandang hapon pong muli. Si Second Lieutenant Marifel Tikman ng 748 Combat Group. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Second Lieutenant Marifel M. Tikman, Philippine Air Force. Sa ngalan po ng aming Group Commander na si Major Cesar A. Lubaton, Philippine Air Force, ng 748 Combat Group 710 Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang hapon po. So, manood po tayo ng APAP Batangas at manood tayo habang tayo ay nalalaman natin ang mahalagang mga pangyayari dito sa ating lungsod, sa ating batangan, sa ating probinsya. Nakikita rin po natin kung paano nag-iisip at nagpaplano ang ating mga opisyales dito sa ating bayan. At huwag niyo palang kalimutan, tayo ay tungo diyan sa Tanawan para sa ating Alae Festival. Ito po'y festivities, isang linggong festivities ngayong week na ito para sa selebrasyon ng Foundation Day ng Batangas Province. Diyan po sa Tanawan. Mabuhay po. Agenda for today, CSWD budget, Cooperative Office budget, City Engineering Office budget. So, based on attendance, pinakaunang dumating ay Co-op. So, unahin na natin ang Co-op dahil sila naman pinakaunang dumating. So, for the City Cooperative Office, Opo, dito po. Their original budget is original budget is 8,241,644, and now the requested amount is 27,740,934.88. Makikilambing po ulit ng incubator. Alright, ang pinaka-budget po nila sa atin pong City Cooperative Office, the increase is mainly attributed to your projects po. Opo, Your Honor. And
Sige, isa-isahin po natin. Doon po sa under ng projects po ninyo, Cooperative and Livelihood Development Program, pagdating po sa Cooperative Training and Livelihood Promotion, may we know how you spent the 300,000 this year and kung meron pa po siyang natitira ngayon? Good afternoon po. Yung pong para po sa Cooperative Training and Livelihood Promotion, kami po ay we are continuously conducting cooperative trainings as required by the new law, the Republic Act 9520, and it is mandated that all cooperatives should undergo the trainings, the 14 trainings, so that they will be issued the certificate of good standing by the city development, by the Cooperative Development Authority. And we have conducted 10 trainings on seminars about specialized training, and then for the required trainings by the CDA, we were able to conduct 9 trainings, and then for the pre-membership education seminar, we were able to conduct 11 trainings for that, and for orientation, we were able to conduct 18 trainings for that. So lahat po ito ay nakapasok po dito sa Cooperative Training and Livelihood Program. Yes, Your Honor. As far as output is concerned po, sir, ilan pong cooperative ang na-activate po natin ngayong taon na to, in addition to the existing? Your Honor, we were able to register 2 cooperatives. One is located in Ludlod, and the other one is located in Plaridel. It's Yes, sir. cooperative about the vegetable growers. And then there are about 4 cooperatives that are undergoing registration. 4 cooperatives undergoing registration, and all of this 4 po, nag-start lang ngayong taon na to. Yes, Your Honor. With the budget of 175,485 pesos the previous year, how many co-ops po ang na-activate natin during that time? During that time, we're talking about last year, 2011. Yes, sir. During that time, we were able to organize 6 new cooperatives last year. Yes, sir. Yes. Opo. Can we attribute the additional 4 to this year? Or will it be parang next year na po ang kanilang counted na activation? Organized na po yan. Yung po ay registered na po this year, and they're already existing. Yes, sir. Ang pinaka gusto po sana nating mahinging justification, with a budget of 175 in 2011, we were able to activate 6, and now we will be able to attribute 2 of the 6 po na pending po yung 4 to this year. So, for 300,000, will it be parang fair to say na with a budget of 175,000, kaya pa rin ho natin yung 2 lamang pong cooperative? Your Honor, we conducted so many trainings because under the new cooperative code, they were given only until June to complete the trainings. So we have to really rally our staff to conduct so many trainings as So what you're required. saying, sir, is hindi lamang po number of cooperatives activated Yes, na may Your measure ngayon ang compliance natin. Apo, apo. Alright. So no further question with cooperative training and livelihood promotion. Question from the panel? None. Microfinance, sir, we have here 20 million now lodged in the City Cooperative Office. Yes, Your Honor. How do we intend to make use of this 20 million, sir? Yung pong 20 million as per record po ng City Cooperative's Office, for this year, we used the 1.5 million allotted, and now we're able to release 3.5 million pesos as of today. So it means po there are marami po tayong kababayan na tinutulungan. And then for the 20 million that will be allotted for 2013, so we are intending to help reduce the problems of small entrepreneurs na lumalapit po sa opisina, kasi nung malaman po yung microfinance program na tinutulong po ng city government, marami po tayong kababayan pumupunta sa opisina and ask for some help. Sir, how do we measure po the success of the program? We are actually addressing the less privileged
na mga tao po, yung mga hindi tinatanggap sa bangko, yung mga napipilitan dati na kumukuha sa mga matataas na mga lending institutions. And we have data for that, and then we also have the study na there are around 12,000 Lipeños living under the poverty line. So, and yet they are still working for themselves. And considering the 20 million peso budget allotted, to be allotted, if we are going to compute this mathematically for 5,000 pesos per recipient, that will only entail about 4,000 beneficiaries for 2013. Madam Chair. Sa amount po na 20 million. Opo. And ito pong sinasabi po ninyo na mga beneficiaries po natin na sabi nyo po, yung umuutang po sa bangko na hindi po napapautang, tapos yung pong mga iba po na na-force po na mag 5, 6. Paano naman po natin na ma-measure whether or not nakatulong po tong amount na ito sa kanila? Tayo po ay, yung pong opisina natin ay meron po tayong FINORM na microfinance team. And then we set up the criteria kung sino ang mga dapat tulungan. Kasi hindi po naman lahat ng pumunta sa opisina ay natutulungan natin. Sapagat we always explain to the people that this is for livelihood and not for indigence or it is not a dole out from the city government. And yung pong we are conducting monthly evaluation. And that from that evaluation, tinitingnan po namin ano na yung mga small industries na pumapaloob po doon sa mga nangihiram ng pera. And from there, nakita po namin kung paano lumalago yung, kasi po ang marami po dito ay pandagdag puhunan na lamang. Apo. We are actually accommodating more of yung pong mga maliliit na naghahanap buhay na. Dinadagdagan na lang po natin. Yung original po nating budget na 1.5 million, tama po ba? Opo. Ito pong 1.5 million na to, ilan po ang naging beneficiary po natin? As of today po, we have 566 beneficiaries as of today. So 1.5 po nila divided by 566. Pare-pareho po ba sila ng na-receive na amount? Hindi po. Meron pong 5,000, may 7,000. Ang pinakamababa po ay 5,000. Ang pinakamalaki po ay? Meron pong 20,000. And the criteria, sir, for determining whether or not one should receive 5,000 and the other should receive 20,000? Meron po kaming mga criteria na ginawa po sa opisina. Apo. Do you have available, sir, guidelines right now? Yeah, we have guidelines. Pwede pong makahingi po ang kopya ng panel? Do you have the guidelines? Sir, while we're looking for the criteria, may we know, sir, kung paano po natin to na i-communicate po sa mga barangay? Kami po ay nagko-conduct ng barangay visitation. Apo. Doon po sa per barangay, kami po ay nag-hold po kami ng appointment with the barangay officials. And then from there po, we orient people na interested na mag-avail ng microfinance loan. And then during the orientation, we explain fully the program, sino-sino yung mga qualified, ano na yung mga requirements, the terms of payment, and kung gaano sila matutulungan ng programang ito. Sir, doon po sa atin pong 566 na to, I understand you have a collection rate of about 97% Apo. based on our previous committee hearings. Apo. So, ibig sabihin, napabalik po sa atin yung amount na 1.5, more or less of the 97%. Apo. Saan po napunta, sir, yung pong amount na to? Yung pong collection namin, pumupunta po siya sa trust fund. And then again, yung po ulit ang ating nire-release sa mga tao. That's why we are able to release 3.5 million pesos out of 1.5 million start budget. So hindi po, Tita LV, hindi po kasama ang trust fund ng collection po ng cooperative doon po sa pinarevert po natin sa scholarship program. So ang sa inyo po, patuloy pong nire-revolve po yung sa co-op po sa inyo. Opo. Councilor Avior? Sir, as of the moment, from out of the 1.5 million,
For clarification na lang po ito. Opo. How much na po ang collection na nagawa natin dito sa 566 beneficiaries of the 1.5 million? Opo. So, out of 1.5, nag-release po tayo ng, as of to date, ng 3.5 million. So, we're able to collect something like around 2 million pesos po. At yun po yung nirelease po uli natin. And again, that 3.5 million, yung po yung nirelease uli natin. So, meaning, sa mga dating panahon, it will be more. So, sir, if I may, the 1.5 million is our capital, initial capital. Opo. And because of the efficient collection of the microfinance committee, we Opo. were able to devolve the fund being collected Opo. for the 566 beneficiaries. So, sir, for your proposed budget of 20 million, with a proposed 4,000 beneficiaries, Opo. tama po ba? Opo. Mas pwede po itong madoble. Pwede Tama po pong ba? madoble po ito. Kasi po, doon po sa aming study na ginagawa, kasi po, last September, nagkaroon na po kami talaga ng microfinance team inside the office. And doon po sa study na ginawa po namin, yung 4,000 beneficiaries, yan po ay sa study po namin. Before the half of next year, baka po, na-consume na po yung 20 million. So we're expecting to collect. So before the end of the year of 2013, so maybe around 10 million will be collected. Sir, ito po bang microfinance project natin ay mayroong existing ordinance or enabling ordinance, the reason why we have this microfinance, or this is part of the project of the cooperative office? Ito po ay project po ng office. Sige, sir. And sir, the IRR with regards to this is also formulated by your office. Opo. And I would like to, may kopya na po ba tayo ng IRR? Nahanap ko na. Criteria and the guidelines. Yes, ma'am. And siguro, sir, kasi kami po ay sumusuporta dito sa pagpapautang natin sa ating Apo. mga kababayan Opo. na gustong maghanap buhay. Opo. Yun lang po, sana ito ay masusing binubusisi yung mga beneficiaries at hindi po magamit sa politika lamang dahil alam naman po natin malapit na ang halalan. Take note po yan. Sana po ay itong magandang programa tulad ng pagpapautang sa ating mga kababayan ay maging isang genuine program. Opo, rest assured po, Your Honor, na as far as the City Cooperatives Office is concerned, we will implement the program at its utmost activity. Yes, sir. And we would like also to be assured that ito po'y pautang. Opo. And those who receive, those beneficiaries are responsible to pay the pautang na pinahiram ng gobyerno sa kanila. And it is our duty in the Cooperatives Office to monitor yun pong mga pinautang natin. Kung maayos o hindi, yun pong pagmamanage nila ng pera. Yes, Your Honor. As a matter of fact, yung po'y kasama po sa aming ginagawang, before po kasing mautang, meron pong dalawang orientation na na-undergo ang mga recipients. We have the first orientation about the program itself, and then we have the value formation among the recipients. Na this is not a dole-out. This is a one-time opportunity that you can get from the city government, and the program is a very good program. Huwag sanang sirain. Yun po lagi ang aming... Sir, meron po bang kontrata between the city and the beneficiary? Meron po tayong, kompleto po tayo ng information sheet, meron po tayong promissory note na ina-execute po sa kanila. We have also the personal data itself from among the recipients. Yes, sir. And ito po ba ay recommended ng kapitan o sinasala pa rin ng atin pong cooperative office? Meron pong nagre-recommenda ang kapitan, meron din pong nag-walk-in po sa aming opisina, pero once po na nasa amin na po yung mga tao, we implement po yung mga rules na nag-govern about microfinance. And sir, siguro lastly, ay bago po pumirma ng kontrata itong mga beneficiary o bago sila umutang, Opo.
inaalam na po ba natin yung negosyo na gusto nilang buksan? Meron po ba silang isinasubmit na project proposal sa Cooperatives Office? Opo, bukod po doon sa project proposal na kailan po sinasubmit, kami po ay nag-actual visit po doon po sa kanilang maliliit na hanap buhay. Kung talagang totoo na sila ay may hanap buhay, and we base also the recommendation for approval doon po sa kanilang small cash flow management. Sir, magkano ang pinaka-minimum na ipinauutang natin sa isang beneficiary? Ang isa pong beneficiary, meron po tayong 5,000 as a minimum. Ang pinaka-maximum pong pautang Maximum natin? po ay 20,000 pero only a few pa lang po ang nakakakuha ng 20,000. Yes, sir. And ilan po ba, sir, yung tao sa inyong microfinance committee? So ngayon po ay meron po kaming 4 na job orders na siya ko pong finorm as microfinance team because yung pong mga regular po natin dun sa City Cooperatives Office, we'll have to also to take care of the monitoring of all the cooperatives in the city. And the one who monitors are the regulars or the job orders? Yung pong job orders po ang nagpo-process but meron po tayong, yung pong head po nila ay 2 po yun na regular po yun. Supervising the 4 job orders. Maraming salamat po. Thank you, Your Honor. Sir, sabi niyo po kanina, you are conducting also monthly evaluation to Opo. also measure po yung growth naman ho ng mga small industries. Yes, opo. Meron po ba kayong parang pinaka success stories na related po dito sa implementation natin ito ng ating pong microfinance? Meron na pong mga success stories tayo na we are intending really to document all those achievements and all the process that we're doing po. Apo, kasi maganda rin po na ma-highlight din po natin kung ano rin po yung nagiging output in terms of yung growth naman po ng per person, not really on the city itself na nababalik po sa atin. Yes. Pero how this money has translated into increase in business or Apo. production output po nila, mga ganyan-ganyan po. Yes, opo, opo. Sige po. No further question on the microfinance. Sir, yung po palang 4,000 na target po ninyo, pwede pong cooperative member, pwede pong hindi cooperative member. Opo, ito Pero- po ay para po sa Opo. cooperative member, pwede rin po ang hindi cooperative members. And all of this, kinakailangan po kung hindi sila membro ng cooperative, all of them should be having their own business. Opo, small businesses po. And based, sir, doon sa pag-aaral ninyo, out of the 12,000 indigents, meron naman po tayong matatarget na 4,000 Opo. belonging to the small, medium enterprises po. Opo. Okay po. Pero working po yan, may mga small livelihood po. Kasi kung talagang indigents po, pero wala namang hanap buhay, wala talagang source of income, mas inuuna po natin yung mga indigents na nagtatrabaho, naghahanap buhay. Opo. Actually, sir, nag-ano nga po ako dito sa guidelines ninyo. Parang isa po sa mga requirement po ninyo ay mayor's permit, parang proof of business activity, mayor's permit if necessary. Ano pa po yung iba pa pong mga proof of business activity na inyong hinihingi? Kami po ay nagko-conduct ng on-site evaluation po doon po sa mga recipients. Apo. So, sir, kahit yung mga magtitinda ng kakanin po, pwede po Opo. sila mag-avail nito? Magpipishball po, kahit magpipishball, kahit banana wala silang queue. business Opo. permit. Okay Opo. po. Sige, sir. Maraming salamat po. Cooperative loan assistance. Sir, pinarevert natin to dati rin sa microfinance program of the Opo. Mayor's Office, 500,000. Opo. So ngayon po ay you're requesting only for 1 million. How different will this be from the microfinance po? Ito po ay institution po ang nag-aabil po nito. The cooperative as an organization, as being a juridical person, sila po ang nakaka-avail po nito. And this loan is being extended to cooperatives na nangailangan po ng karagdagang ayuda para for them to be more successful po. Ito po ay how much po, sir, ang naging extent ng assistance po sa mga kooperatiba? Itong po sa programa pong ito ay meron po tayong maximum availment po per cooperative na 500,000. So, 2 co-ops, 4 na co-ops yung nakaraan, sir? Opo. Ano po yung mga cooperatives na 4 na ito na naka-avail dati? Ang naka-avail na po ay ang Halang Multipurpose Cooperative, ang Sangkap po Multipurpose Cooperative sa Banay-Banay. And then meron pong Halang Center Point Multipurpose Cooperative. And then meron po tayong Buklod ng Kumba Multipurpose Cooperative.
Then we also have Plaridel Multipurpose Cooperative. Ay, sir, lagpas na. Hindi po naman, hindi po lahat 500,000. That's only the maximum po. Apo. Apo. Ano po yung last? Plaridel? Plaridel Multipurpose Cooperative po. No further question on the cooperative loan assistance. Question from the panel? None. We move on to the cooperative month celebration, 100,000. No further question. Sir, ano Councilor lang. Vior? Siguro, sir, wala akong tanong din sa celebration niyo. Ang akin lang pong nakita ay dito sa functional statements ninyo. Apo. Meron, sir, kayo ditong special program, 2 million trees project. Opo. Could you please enlighten us about this 2 million trees project, sir? 2 million trees project po is the intervening program of our department, having been instructed by the Chief Executive na tumulong po sa 2 million trees project. As of today po, every Friday po ay patuloy po ang pagtatanim diyan po sa Mount Malarayat. Meron po tayo diyan yung boundary line na being it is declared by the DNR as protected areas. And the City Cooperatives Office together with the City Agriculturist Office and the Senro, kami po every Friday ay may mga staff na umaakit po sa bundok at nagtatanim po doon. Sir, where do we get the fund for this 2 million trees project? Kami po ay walang pondo dyan, pero ang Senro po ay meron po silang budget for this year. I understand. At yun po ang isa po sa mga ginagamit po namin para po makabili po ng mga planting materials. Plus, other solicitations from the cooperatives themselves. Marami pong cooperative ang nagdodonate ng planting materials. Saka, sir, siguro, balik lang po ulit ako doon sa kanina. Siguro po, sir, mas i-advertise natin yung program ninyo sa Cooperatives Office. Apo. Kasi para sa amin, sa akin po, napapansin ko na hindi masyado alam ng mga tao yung ating pagpapautang, microfinance, at saka po yung encouragement din natin na magbuo ng mga cooperatives sa mga barangay. Well taken po. Nakakarating lang sila doon sa gitna, pero sa mga sityo, hindi po. Apo. Sayang naman po. At siguro po ay mas maganda na mag-establish kayo ng mga new innovations Apo. na ilalagay natin sa mga barangay. This Sari-Sari store is financed by the city government of Lipa through its cooperative project. Ilagay po natin para alam din namin pag nag-iikot kami na ito pala may tulong na ibinigay ang ating pamahalaan. Well taken po. Para hindi naman po invincible sa amin na sa taong ito natin na ibigay at saka lang po namin malalaman yung number of beneficiaries doon sa list na ibibigay nyo sa amin. Well Para taken mas po, pag nakita po ng mga tao yung mga ganung mga information ay siguro mas silang mahikayat silang kumuha ng utang sa atin. Opo. We will At take hindi that lang note. po yung mga barangay captains recommended ang ating ilalagay, kundi may mga paisa-isa na pupunta na rin sa ating tanggapan on their own para humiram ng pera at para mamuhunan po sila sa atin sa pagdinegosyo sa mga barangay. Opo. Thank you po. Sir Well Ram, taken po. kanina na-mention nyo yung microfinance, mga half ng year pa lang, parang mako-consume nyo na. Opo. Hindi ka po parang per quarter ang release po nito? Opo, per quarter nga po yata ang release niya from the budget. Opo. So, we are anticipating po naman na there will be collections from the previous releases. And if there's a need for us to request, maybe we'll be allowed to request. If there's a need na makita po natin na marami ang recipients, maybe we'll be allowed to request for full release of the budget. Opo. Pero insofar as the disbursement is concerned, sir, the first half of the year or the 2 quarters ng taon po ay up to 10 million lang po yung pwedeng i-release. Opo, Tapos opo. the remaining po ay sa sunod na pong Opo. semester. Opo, Ano po? opo. Thank you po. No further question on the City Cooperative Office. No further question from the panel. Maraming salamat po sa Co-op Office. Thank We you are very much discharging po. you already. Susunod very na po much. natin ang sa CSWD.
Original budget of the CSWD, 27,436,249.12. And the requested budget now is 39,500,765.70. The increase mainly attributed also to projects, with increase also in personal services and total MOE, pero majority from 10 million to 21 million under the projects. Sige, isa-isahin na po natin. Under the gender and development, Tilarms, parang ngayong taon na ito ay tayo ay nag-revert ng almost 3 million so that we can be compliant with yung sinasabi natin na mandate ng ating DSWD at saka ng requirement na merong certain percentage na mapapasok sa gender and development. That's why we also approved the reversion. Nasaan yung reversion? Ayan. Ay, parang wala pa po dito. Hindi pa po yata updated ang sa gender and development. Pero I understand 3.1, 3.5? 2.5, ma'am. 2.5 million reverted to gender and development. And now, ang approve po natin or ang ating requested from 300,000 ay ibababa po sa 100,000. Yes po. So, wala ka po tayo i-violate dito na requirement po na dati po ay kinumply po natin. Ma'am, based from the DILG memorandum, kailangan ma'am yung mga GAD program and activities incorporate na po sa mga offices. So ito ho ma'am ating GAD, Gender and Development, this is only for our meeting ng GAD Council. I see. Quarterly meeting ma'am, magko-consume po tayo ng 25,000 per quarter. No further question on gender and development? Enhancement of daycare services from 650,000 to 2.9 million. May we know po the discrepancy pagdating po sa daycare services po natin? Ma'am, regarding dun sa ating 2013 request budget, ibinatay po namin ito dun po sa mga projects na in-implement po namin ng 2012. And for almost 7 years, ang atin pong mga daycare workers ay wala pong accreditation. So, yun ho yung ating tututukan for 2013. For the new evaluation tool po na gagamitin ng DSWD Region 4A, when it comes po sa accreditation ng ating mga teachers. So, magre-require po sila, madam, ng mga trainings as per required po para po sa accreditation ng ating 108 daycare centers. Another innovation po for the next year ay iyon pong realignment po ng ating pagsasarili curriculum in partnership with OB Montessori Child and Community Foundation. So medyo nagkameron ho ng kaunti lang pong realignment, and it needs also another training for our daycare centers, for our daycare workers. And also, yun hong as per request din po ng ating batas, training on handling special children. Ito ho yung mga training na malaki ho ang magagastos by 2013. So, another program po is under the support program po para sa ating daycare program pa rin. We will provide learning materials. Yun pong, yun pong binibili po natin ng mga pang-OB materials na different po sa ibang mga daycare centers. And then worksheet para po sa ating mga daycare children. And yun pong provision natin ng incentive para po sa ating mga daycare workers. Kasi for the last years po, wala po silang incentive. Hanggang 12-month lang po talaga sila. Paano po natin i-implement po yung incentive natin for the daycare workers? Bali ma'am, yung aming proposal po doon ay magkakameron po kami ng parang performance incentive bonus base po doon sa accreditation na makukuha po ng ating mga daycare workers. Kung makaka-avail po sila ng 5-star rate po
sa ating national government, makaka-avail po sila ng incentive. Magkano po ang magiging incentive nila? Bali, ma'am, we are proposing 10,000 each daycare workers po. Yung makakakuha po ng 5-star rating po sa accreditation. And for the budget for the total incentive po for the daycare, magkano po ang naka-allocate? Bali, ma'am, ay 2 million. Excuse me. 2 million po siya. Yes po. So, ibig sabihin, yung pong 952,000, ito po yung intended po para po sa mga Trainings po, yung nila. remaining po, ma'am. And the rest, ma'am, yun pong aming routinary activities na po na ginagawa sa daycare service po natin. So, kung meron tayong 108 times 10,000, ay kung makaka 5-star po lahat ng ating daycare, nasa 1 million lang po. Apo, ma'am. Ay parang labas ho yata ng 1 million. Ma'am, meron pa ho tayong proposal dito na recognition and loyalty awarding po ito sa ating mga daycare workers na 15 years in service na po. And 20 years in service po. So sa 10 years, magkano po ang matatanggap na isang daycare worker? Ma'am, ang amin pong proposal din is a number of years po nila, 1,000 per year po. 1,000. Meron ma'am kaming propose na 875,000. Pero kung below 10 years siya, hindi pa siya makakatanggap. Hindi pa po. So kapag 20 years na siya, magkano? 20,000 ma'am, 1,000 per year po. So ang simula nito nasa 10 years. 15 ma'am, 15 to 20 years po. 15 na to daycare. 20 years. Apo. So kung halimbawang naka 14 years siya, wala pa siyang incentive. Wala pa po. So far po sa metrics po ninyo, mga ilan na ho ang makaka-avail po nito? Ma'am, meron tayong 66 na daycare workers na po. So sa 66, average nila per year, mga ilan po kayang years in average po itong 66 na ito? Ma'am, yun ho ay hindi lang namin na-segregate yung 15 and 20. Yan nilang ma'am 20 namin years po. na lang. 1.3 sa 20 years na. Apo. Ito po ay alam na ho ng mga daycare. Bali, ma'am, yan po ay 4 years na po nilang nilalabi. So, parang wala pa pong, hindi ho siya nasasama sa mga proposal po ng DSWD. So if ever aprobahan to ng mga daycare workers, tsaka nyo palang ikakaskade sa kanila na aprobado na ng budget ang Yes. Para sa kanilang mga incentive. Yes po. Ito ay aming ipinropose lang para lang po, kung sakali man po, isinama lang ma'am namin. So pari itong 2 million component, 1 million incentive for the daycare if they will get a 5-star rating, and 1 million kapag naman po sila po ay nasa performance na po nilang ng matagalan. Yes po. As for the 952,000, ito ga pong mga learning materials worksheet, kasi itong mga training, bago lang po ito eh. Apo, bago lahat yan ma'am. Ito pong mga learning materials and worksheet, are this not provided before po dito sa ating services? Dati ma'am, nung panahon po ni Governor B, provided po siya. Pero yung huli na po, hindi na po siya nakasama. Pero ngayon ma'am, may mga additional pang learning materials para naman po pang-align po dito sa bagong evaluation tool po. One-time cost ga lang po, are, or this is continuous? One time, ano lang po yan ma'am, purchase po. Magkano po kaya itong sa materials and sa worksheet po? Ma'am, yung sa materials and worksheet per daycare center po ay nasa 12,000. Pero mamimili lang po kami ma'am ng mga, yung magpa-5, yung pong sa tingin namin, Sa pwedeng 5 maka-5 stars sila. Apo. And muna po yung ipa-priority natin para at least kahit 50% po may ma-accredit po ng mga daycare centers. So out of the 952,000, magkano lang po yung para po dito sa mga materials and worksheet? Ma'am, 200 lang po. 200. So mga around 700,000 for the trainings. Tama Yes po ba? po. 700, 106. So we're spending almost 6,600 per daycare worker Yes, ma'am. for their trainings. May performance band ba pa ganito? Halimbawa nag-training ka ng ganito, ilang years kang mananatiling daycare worker? Wala namang ganun. Wala naman po. Wala No po. further question for the enhancement of daycare services? Question from the panel?
None. Support services for working children, 300,000. Question from the panel. Councilor of yours. Yes. Ma'am, when we talk of working children, sino po sila? Sir, ito ho yung ating mga bata na identify po natin na food vendors dito po sa ating bus stop. Yung pong mga tumutulong sa pananahi sa kanilang mga magulang, livestock racing, caretaker po, may mga caretaker din po tayo ng mga bata. Yun pong ating mga nagtitinda ng sampagita. Yun pong mga involved na bata sa candy wrapping, car wash boy, at yun pong mga store helper. Ito pong mga... Ilan ma'am ang pinag-uusapan natin sa 300,000? Yes po. Yan po yung ating... Ang programa ho namin iyan, sir, yung tinatawag nating Balik Eskwela program po. So ilan ma'am ang beneficiary natin ng 245 po muna last year? Last year po tayo po ay merong 22 na bata na high school. At meron po tayong 7 na elementary po. Ngayon ma'am, 2013, ilan po ang tinatarget natin sa 300,000? Bali huy, meron lang po kaming idadagdag pa na additional 5 from Antipolo del Norte. Yun pong mga bata na malapit po sa ating cemetery. Ma'am, paano po tayo pumipili ng mga bata na magiging beneficiary nitong ating support services program for working children? Kalimitan ho, sir, medyo tinaasa namin ngayon. Dati po siya yung family of 8 po na talagang ang mga batay talagang sunod-sunod po. Ngayon po ay para hong ginawa namin na family of 10 kasi medyo ho madami, hindi ho makakaya ng budget namin. So hindi ba mas maganda kung mas marami tayong magiging beneficiary ng programa nyo na to? Bali ho, sir, meron ho kaming isang in-identify na another project. Yun pong Sagip Eskwela naman po. Yun hong mga sa tingin namin ay hindi pwede sa Balik Eskwela pero nandun rin po sila sa rate ng family of 8 and family of 10. Doon po natin sila inilalagay sa Sagip Eskwela program naman po. Meron po ba, kailan po mamang effectivity ng Sagip Eskwela? Ito ho, sir, dati na din po naming programa, yung Sagip Eskwela. Saan man papasok dito sa... Under po siya, sir, nung Community Welfare Division po. Magkaiba ho kasing division na sige may hawak. ma'am, sige po. Sige ma'am. So, ang Sagip Eskwela, ma'am, ang Sagip Eskwela ay para sa mga batang... Yun po, sir, yung mga 5 araw na tumitigil, tinatamad na. Meron ho tayong mga bantay karasan volunteer na nagre-report po sa atin ng mga ganong case. So, pumapasok ko yung social worker natin, ini-negotiate sa mga teachers na bigyan ng opportunity na makapagpatuloy kahit 2 weeks nang uma-absent. Ma'am, ano po kaya ang initial findings kung bakit ang mga batang ito ay tumitigil? Kalimitan po talaga wala silang mabaon. Ma'am, ang pinag-uusapan po natin ay pagdating naman sa Sagip Eskwela ay baon sa mga allowance po, apo. Pabaon po sa kanila. Ma'am. Pero ma'am, I will support if you will ask additional fund for this support services for working children. Okay po. Para po mas marami tayong beneficiary. Kasi ang dami pong bata sa lansangan na mga under ng kinalasify ninyo, nagtitinda ng mga sampagita, nagtitinda ng kung ano-ano na hindi nakakapag-aral, na po pwede nating bigyan ng pagkakataong mag-aral at mabigyan din po natin ng tulong at ayuda sa gobyerno. Kasi may binibigay rin naman pong 4-piece, di ba? Apo. Na ang beneficiary po ba ng 4-piece ay pwede pang maging beneficiary nitong ating... Hindi na po. Ang 4-piece, hindi, pagka po sila ay beneficiaries na ng 4-piece, automatic po pagdating dito sa Balik Eskwela, Sagip Eskwela, hindi na po sila pwede. Ma'am, ano po ba ang mga sakop nitong suporta na ito? Baon? Baon lang po talaga, pabaon lang po siya. So baon lang talaga, ma'am? Opo. Kasi ma'am, kaya ko po tinatanong ito, ang mga batang ito kaya po naghahanap buhay, walang makain ng pamilya. Minsan sila po ang pinaghahanap buhay ng magulang
para may pandagdag kita sila doon sa pamilya. Ngayon, kung atin pong papapasukin ang mga batang ito at bibigyan ng baon, paano naman po yung pamilya na umaasa doon sa bata para magtrabaho? Actually, sir, hindi ho namin, magkakameron ho kami ng quarterly monitoring. Hindi ho namin ina-allowed na talagang siya maging regular worker kasi bata pa po siya. So, ina-allowed ho namin sila kung seasonal lang. Pero ma'am, katulad nga po nung sinabi ko, marami po kasi ako napapanood ng mga documentaries na ito yung nakakaligta ang solusyonan ng DSWD National. Yung mga bata pag-aaralin, pero ang tunay na evaluation at dahilan kung bakit sila naghahanap buhay ay para pandagdag kita sa pamilya nila, para may makain. Ngayon, kung ang batang ito po ay pag-aaralin natin, ano po ang kakainin naman ng pamilya niya na umaasa sa kanyang kinikita kahit kakaunti lamang. Kaya po maraming mga bata lumulubog sa putikan, sa ilog para maghanap ng mga kung ano mga perlas ata yun doon sa Metro Manila, sa isang area sa ating bansa. May mga batang namumulot ng basura, pandagdag ng kita, pagkain ng kanilang pamilya. So, sana po i-tie up natin to sa City Cooperatives Office doon sa kanilang microfinance. Kasi ang laki po ng budget, ma'am, ng microfinance, 20 million. Apo, sir. Bali, meron din po kasi sa seat sa amin sa DSWD na livelihood assistance. Kasama na po sila doon. Yung mga mother po ng ating mga balik eskwela at sagip eskwela, ipinoform namin sila, sir, ng into group. And then, parang masustain yung kanilang pagkain o yung kanilang pangangailangan. Sinasama po nila namin sa mga ganitong programa. Saan man papasok dito yung sa inyong projects, yung sinasabi nyong tulong sa pamilya? Under po yun, sir, dun sa Women and Welfare Division na Livelihood Assistance Program po siya. Kaya lang, ma'am, 5 milyon ito. Kakaunti. Ang dami po nating kababayang naghihirap. Sana kung atin po ito pong 5 milyon na ito ay maitatay up natin doon sa 20 milyon na hinihingi ng City Cooperatives Office, ay mas marami po tayong matutulungan mga kababayan natin. Dahil ma'am, sa totoo lang, pwede rin natin itong gawing isa sa mga prioridad natin sa City Cooperatives na maglaan din tayo roon ng kaunting porsyento para tulungan itong mga kababayan natin na talagang naghihirap naman. Kasi yung tinutulungan po ng cooperatives, yung gustong maghanap buhay, pero may kaya naman. Ito naman, ma'am, inyo dito sa Support Services for Working Children, ito talaga ang bata ang nagtatrabaho para may makain ng pamilya. At hindi po basta-basta pagkain sa 3 araw, 3 beses sa isang araw pinag-uusapan natin dito. Pagkain ng isang bata sa loob sa kanilang pamilya ng isang araw lamang. Dahil alam naman po natin, may mga bata pa nga magbabakal, na uso pa rin dito sa atin, na nagbebenta lang ng bakal, pandagdag pangkain sa kanilang mga magulang. Ma'am, alam ko na ang inyo pong intensyon sa CSWD ay hindi matatawaran. Kaya po, nung nalaman kong kayo ang nailagay diyan, tayo po ay hindi na din nagdalawang isip para kayo isuportahan. At alam ko rin, ma'am, kung gaano ang inyong puso kalambot at kadedikado pagdating po sa social services work. Yun lang, ma'am, kaya ako ito'y pinararating sa inyo kasi ako po ay nalulungkot kapag nanonood ako ng mga documentarying tulad na ipinalalabas sa kung anumang channels meron dyan at nakikita kung ano yung ginagawa ng pamahalaan para solusyonan ang problema na ito. Dahil may mga bata pa rin po, may mga pamilya na sa kabila po ng pag-unlad ng ating bansa, hindi nila nararamdaman yung pag-unlad na yun. Sana, ma'am, sa pamamagitan ninyo dito sa lungsod ng Lipa, matulungan natin itong mga kababayan natin na tunay na naghihirap talaga at hindi masayang yung pera nating maibigay doon sa mga tao na may kaya rin. Sana po ay dagdagan natin, ma'am. Sige po. Itong Support Services for Working Children, innovate po natin yung programa, hindi dahil sa gagawin nating 10, dahil sa marami ang pag-8, marami ang pwedeng pumasok, kundi mas pababain pa, ma'am, natin ang requirements para mas maraming makapasok ng mga bata sa programa na ito. Okay po. Ako, ma'am, I will fully support this particular program in your budget. I would just like to request an innovative
approach o new strategy para po mas mapaganda natin ang proyekto. Kasi ma'am, tingnan ninyo, from 244, 245, 1,000 lang ang inyong itinaas. From 245, 300,000. 15, iilan lamang si 75, 65. Lamang mama, idinagdag natin. Sana ito nga ang gusto ko, dapat dagdagan agad natin ng malaki. Sa halip na ilagay natin sa ibang pondo, dito muna. Kaya ma'am, pag-aralan po ninyo ng husay ito, innovate po natin, mas pagandahin po natin ang programa. Ang inyong chairman, palagay ko, dito sa Sangguniang Panlunsod, si Konsehala Concon Hernandez, ang chairman po ng APRO ay kasama ninyo pag po ito ay napakita natin mas marami tayong matutulungan. Okay po. Noted, sir. Sino po ngayon sa division na naghahawak ng programang to? Ma'am, yung sa Balik Eskwela kay Miss Lucy po. Miss Sa Lucy. community rin po? Apo. And then yun naman sa Sagip Eskwela kay Miss Lani po yun. Kasi sa community welfare po yung approach. Senior Services Program or Senior Citizens Program from... Madam, Yes. a manifestation also. Councilor. I would like also to manifest that siguro po pag-aralan natin itong support services program for working students, for working children sa Sangguniang Panlunsod. At kung tayo po ay, kung kinakailangan po na ito ay ordinansa natin to strengthen this particular program, I will support for the passage of an ordinance to institutionalize these support services for working children para po magkaroon siya ng mas malaking budget sa inyong tanggapan. I appreciate po yung inyong proposal at ito po ay isa sa magiging batayan din po natin para ang city po ay makapasok doon sa Child-friendly. sa child-friendly po na contest po by next year. Okay. No further questions from the panel. Senior Citizens Program, 2.8 million. Ito ga po ay dumaan na po sa opisina ng LICFOSCA, yung budget nilang ito. Yun po, yes po, ito yung proposal nila. Pero, syempre, pagka ho ang ating mga senior citizen ang hihingin natin, ang hinihingo sa amin, 6 na milyon, 5 milyon. So, we try to address yung kanila talaga mga kailangan. So, prioritize po natin, miniting po natin ang mga president, kung ano ba talaga ang gusto ninyo. Kasi kung ito hong pinopropose ninyo, hindi ho talaga ito maaabot ng budget. So, ito pong nakalagay dito, madam, ay based talaga doon sa gusto nilang addressan by 2013. And the 70,000 increase, ano po yung idadagdag nila na component po doon sa programa po natin sa senior citizens? Bali, ma'am, yung 70,000 is doon lang, ma'am, sa kanilang traveling allowance kasi malaki na daw yung binabayad na toll fees, yung transportation expense nila pag uma-attend sila sa mga trainings. Ma'am, Medyo ho kasi masyadong empowered ng ating mga senior, region-wide na po sila. Nagpapacilitate po sila ng mga forum kasi sila ho yung talagang expert na pagdating sa batas ng matatanda. Councilor Vior? Ma'am, when it comes to medical assistance, sa mga senior citizens natin, ano po ang programa natin dyan? Sa medical assistance po ay in coordination po with City Health Office. Meron po silang ni-request through Madam Councilor Concon Hernandez regarding doon po sa kanilang medicine. So, nagko-coordinate, sir, kami sa City Health Office para ho yung consumption nila sa medicine ay kaaya-aya naman po sa ating mga senior citizen kasi talagang iba ho yung napakaraming mga maintenance na medicine. So, kino-consolidate po namin iyon and then yung allotted fund po para sa medicine ng ating mga senior, yun naman po ang binibiling mga gamot ng ating City Health Office. Siguro, ma'am, maganda po na malaman namin sa sanggunian yun pong pag-uusap ninyo with regards to medicine sa pagitan ng City Health. Kasi dideliberate po namin yung drugs and medicines na budget ng City Health Office. Siguro po makita namin dito how much
from the 14.5 million is allotted for the senior citizen. At siguro ma'am, matutulungan nyo kami kung kayo mismo magbibigay sa City Health kung ano yung mga mostly na hinihinging gamot ng ating mga senior citizen. Sir, amin pong every quarter po, nagpe-prepare kami ng PR, ng purchase request, base doon po sa mga sinasubmit ng ating mga senior citizen ng mga gamot na kailangan nila. And mostly po ay mga multivitamins, pang-alis ng mga rayuma. So, amin po yung kino-consolidate and then through PR, dun po yung aming control with Dr. Sabile kung magkano yung consumption ng senior citizen. Ang gamot, ma'am, kanino nakastock? Sa CSWD o sa City Health? Sa City Health po. Pagdating po sa senior citizen? Yes po. Hindi po ba pwedeng dalhin sa DSWD? Parang we're not allowed to purchase medicines. Hindi ma'am, the City Health will purchase but the stocks will be given to the DSWD. Yes po, sa atin po nga Lake Fosca office po. Dinadala ma'am. Yes po, and then nagkakameron sir kami ng distribution every quarterly meetings nila. Sino po ang kasama sa distribution ma'am? Yun hong ating pharmacist, yung pong ating nasa urban district pharmacist. So ma'am, lahat binibigyan ng members ng senior citizen? O yun lang may kailangan? Yun pong may request po. Yung mga nagsasubmit po sa amin ng request, ang mga presidente po natin ay nagsasaturate sa barangay. And then each president po nagsasubmit sa amin, yun po yung ating kino-consolidate. Yes ma'am. Ma'am, ito po ay sa gamot lang. How about yes po, hospital assistance to our seniors? Kasi ito po ba ay kasama doon sa health card na ibinibigay natin? Sila ho sir, doon sa ating mga medical assistance na binibigay, yun hong financial assistance din na after nilang ma-hospital ay saka po makukuha. Opo, saka po makukuha. Ang tanong ko ma'am, pag po senior citizen, tulad rin po ba ang ibinibigay natin doon sa mga hindi senior citizen? Meron po ba tayong ibang guidelines pag ang pinag-usapan natin na ang humihingi ng tulong ay senior citizen o PWD? Meron po tayong batas doon. Meron silang mga discount. Hindi ma'am, dito sa atin, yung financial assistance, halimbawa, pag senior citizen, minimum of 10,000 ang financial assistance natin. Pag PWD, minimum of 10,000. Kasi so, iba na hindi na ano lang, na ordinary, 5,000 ang minimum yata natin or 3,000 ma'am. Ma'am, sa amin, pagdating sa senior citizen, halos lahat sila ay 5,000. So the minimum is 5,000? Wala pong bumababa ng 5,000 unless yung amin hong pondo ay kokonti na lang. Amin na po, para ho lahat ay mapagbigyan, amin pong hinihiwa-hiwalay. May 4,500, may 4,000. Depende ho doon sa bill na ipipresent po nila. And for the burial assistance, ma'am, if ever the person who dies is senior citizen, aside from the burial assistance na ibinibigay ng CSWD, what else pa po ang nakukuha ng senior citizen sa ating opisina? Meron po tayong donation na ibinibigay, donation assistance po na 1,000 per yung namatayan po. Nakaka-avail po sila ng 1,000 sa office namin aside from 5,000. Isang problema po natin sa burial assistance ay yun pong kabaong na ibinibigay natin sa ating mga senior citizen. Kasi meron po na mga kahit po hindi senior citizen, kahit po mga indigent, meron po kasi na hindi maka-avail noon. Dahil pagdating sa funeraria, ang gagawin ng funeraria, bibigyan ng mahal, ng sobrang mahal na kabaong. Oo nga ho. Ay ayaw namang mag-issue ma'am ng resibo na worth 10,000 pesos para maka-avail ng tulong galing sa SWD kasi ang tulong na ibinibigay lamang natin ay 10,000. So kawawa naman yung mga taong walang maibayad ng kabaong. Kaya ma'am, sana ang request namin ay ma-meeting ninyo yung ating mga funeral homes dito sa Lipa para ma-inform sila na dapat i-inform nila yung namatayan na may programa ang gobyerno dito, hindi basta sila sige na lamang ng sige, tapos sa bandang huli ang may hirapan ay yung atin pong mga kababayan. Ngayon, at bigyan din po natin ng magandang guidelines itong mga funeraria para maipasok natin sa burial assistance yung mga indigent natin, ma'am. Sir, maganda ho yung inyong naiisip at kami po humihingi na sana kami mabigyan nyo din ng ordinansa pagdating po sa mga senior citizen. Kasi kami po ay sumusunod lang doon sa yung sa ordinansa po natin sa burial na hindi siya lalampas ng 10,000 o 5,000 yung coffin po. So, ang ginagawa na lang ho naming move po diyan, yun yung ating mga may-ari ng funeraria,
binibigyan ho namin talaga sila ng orientation. Pagka ho may lalapit, pinatatanong muna kung ilalapit po ba sa DSWD. Para naman po meron silang control kung anong klase ng kabaong ang ibibigay. Pero meron talaga din ho nag-i-insist na ang gusto nila ay 45,000, 40,000. Ipinaliliwanag naman po sa kanila na hindi ho kayo makakakuha sa DSWD. Pero ma'am, Meron ho namang iba na puneraria. kaya ma'am sila nag-i-insist ng ganun. Siyempre naman ma'am, patay na nga yung kanilang kamag-anak. Oho. Mahirap na. Ang ibibigay pa nating kabaong ay kaawa-awa sa halagang ating in-amount sa kanila. Kaya minsan kahit lampas sa limit na ibinigay natin sa ordinansa, pinipilitan nilang maiburol man lang ng disente ang kanilang mahal sa buhay. Kaya sana makausap po natin itong mga funeraria na sila ang mag-adjust, na kahit ganoon ay tulungan pa rin nila itong mga kababayan natin at isyuhan nang sa ganun makapasok po ang ating mga kababayang indigent doon sa programa natin sa gobyerno, kasi hindi rin po natin sila masisisi na kawawa na ang tingin nila sa sarili, pati kabaong nila kawawa pa. Okay po. Salamat, Sige, sir, ma'am. noted po. May kopya po ba kayo nung original po na submitted na budget ng senior citizens po natin? Meron, ma'am. Yung breakdown po nila ng 6 million? Yes po, Can we be meron. furnished a copy para po sa guidance din po ng Appropriations Committee? Sige po. I understand wala pa po dito yung sa request po nila for medical implements, kagaya po ng walker, ng wheelchair, ng eyeglasses, ng pustiso, tama ga po? Yes po. Ito po ay saan pong budget natin maaaring kuhanin kung hindi po dito sa Senior Citizens Program? Ito ho, ma'am, ay doon sa budget pa rin ng community welfare, doon sa purchase natin ng mobility devices. Kalimitan po ay aming kino-coordinate na sa budget ng PWD, kasi sila lang ho yung authorized na bumili ng mga ganitong mobility devices. Ito naman ho mga salamin ay di amin po nire-refer naman sa Community Affairs Office na nag-handle po ng libreng salamin at pustiso po ng ating administration. No further question on the Senior Citizens Program. For the program for persons with disability, from 450,000, now it is 761,000. May we know paano po na gamit po si 450,000 and magkano pa po yung natitira? Ma'am, from our 2012 evaluation po ng aming mga program sa PWD, ang isa po sa nakita natin dito, yung educational assistance para po sa ating PWD. So for 2012, we only have 7 PWD na receive po ng educational assistance. So nagpa-survey po ako sa focal person ng PWD kung ilan hong mga school meron tayo ng PWD, ilan ho yung mga nag-aaral. So more or less meron po tayong 269 PWD na pumapasok sa 5 eskwelahan po ng na-identify po natin. So from that data po, ma'am, ay nag-propose po kami ng additional financial allowance, educational and financial allowance to children enrolled in SPED na 130 children po, times 300 times 10 months. 390,000 po. Yun lang, ma'am, ang aming innovation sa budget ng PWD. Additional educational and financial allowance po. Meron din tayong ipinasang ordinansa ngayong taon na ang kanilang educational assistance to be taken also from the scholarship. Siguro yung discrepancy na lang. Kasi ang nakalagay sa ordinansa natin, kada buwan, 500 pesos. 500 Oo. So, siguro yung kakulangan sa budget na to, either you consolidate with the scholarship program, yung 200 pesos na kulang, and then you add dito sa mga nasa SPED. Okay. Yung mga nasa school na naka-mainstream sa mga barabarangay, kasama rin sila doon sa supposedly mabibigyan. Not necessarily mental incapacity, pero pwede rin yung mga sa ortho, pwede rin yung sa vision nila. Kasama na ba sila dito sa 269? Yan, ma'am, yung sa survey, ma'am, namin, kasama na po siya, ma'am. So kasama na po ito yung nasa mga regular schools? Yes po, yung nasa Inusluban, nasa
kahit mami sa private, sinama din namin. And yung pong sa regular schools, how much po yung allocated natin